Miyerkules, alas 7 ng gabi, kasalukuyang ginaganap ang kaarawan ng aking anak na si Jose. 5 taong gulang na siya sa araw na ito. Paborito ng aking anak ang Jollibee, kaya sinikap kong ipagdiwang ang kaarawan niya dito upang sumaya siya ng sobra. Lahat ng kaklase niya ay tumalo. Masayang masaya si Jose na makabanding sila at makasabay kumain. Pero parang may kulang pa rin. Parang di pa rin nakukumpleto ang saya ng mga bata at ng anak ko. Dahil wala pa yung hinihintay nila mula kanina, at yun ay walang iba kundi si Jollibee. Halos mag-20 minuto na nilang hinintay ang mascot ni Jollibee. Medyo nainis na ako sa mga oras na iyon, kaya tinawag ko na yung mga crew na siyang nag-o-organize ng party namin. Tinanong ko kung bakit wala pa yung naka-assign sa mascot. Tinatawagan na daw nila ito at on the way na daw ito. Ilang minuto na lang daw ay mararating na nito ang Jollibee. Medyo natagalan lang daw dahil naiipit pa siya sa traffic. Pagalit ko naman sinabi na kung matatagalan pa ang pagdating nun ay magrereklamo na talaga ako sa manager nila. Pero makalipas lang ng ilang minuto ay nagulat kaming lahat, maging yung mga crew, dahil bigla na lang pumasok yung mascot ni Jollibee sa loob ng venue ng party namin. Nagtaka kami kasi akala namin ay matatagalan pa bago siya makarating. Pero di na lang namin ito pinagtuunan pa ng pansin. Halos mapalundag na sa saya yung mga batang bisita, lalo na yung anak ko. Kaya yung inis ko kanina ay napalitan na ng labis na saya. Talaga naman, bida talaga ang saya dito sa Jollibee. Nagsimula na ang mga masasayang tugtugin sa loob ng party namin, at si Jollibee naman ay panay kaway lang ang ginagawa sa mga bata. Nilapitan siya ng anak ko at niyakap niya si Jollibee, pero pagkakaway lang ang ginanti ng mascot na ito sa aking anak. Lahat ng batang bisita at maging yung anak ko ay sumasayaw na sa mga tugtugin at sinisigaw na nila ang pangalan ni Jollibee. Isang senyales na iniimbitahan na nila si Jollibee upang makisayaw kasama nila. Ngunit ang nakapagtataka lang ay kahit ilang tugtugin na pangsayaw na ang pinatugtog ng mga crew, ay di pa rin sumasayaw yung Jollibee mascot na ito. Kahit pinipilit na siya ng mga bata at ni Jose na sumayaw, ay di pa rin ito sumasayaw. Alam naman natin, di ba, pag si Jollibee na ang pinag-uusapan, lalo na sa mga birthday party na gaya nito, ay talagang hahataw agad yan sa sayawan kahit di mo nasabihan pa. Siyempre, kilalang kilala si Jollibee bilang isang bibong bubuyog na mahilig sumayaw. Binulong-bulungan na siya ng mga crew at sinisenyasan na sumayaw na, dahil halata na sa mukha ng mga bata na medyo nababagot na sila at inaabangan talaga nilang sumayaw si Jollibee. Pero ganun pa rin ang kilos nito. Nakatayo pa rin ito at puro pagkakaway lang ang ginagawa mula kanina. Sa sobrang pagkabagot at galit ng anak ko ay bigla niyang sinigawan ang Jollibee mascot. Pinaalis niya ito at tinulak-tulak palabas ng venue ng party namin gamit ang buong lakas niya. At walang ano-ano'y biglang kumaripas ng takbo yung mascot ng Jollibee. Sinubukan naman itong habulin ng isa sa mga crew, pero bigla daw itong nawala. Pero tinungo pa rin ng crew na yun yung silid
na kung saan tinatago yung mascot ni Jollibee. At laking gulat niya dahil segundo lang naman yung namagitan mula nung hinabol niya yung mascot kanina. Pero nasa pwesto ng lalagyan na daw agad ito na para bang hindi ito nagamit kanina. Hinanap niya din sa silid na iyon yung kasamahan niyang naka-assign sa mascot para pagalitan sana. Pero ni isang tao ay wala siyang nakita. Di ko na rin napigilan pa yung aking anak sa ginawa niya. Dahil maging ako ay gusto ko na ring gulpihin ang Jollibee na yun. Napakawalang kwenta. Late na nga dumating tapos di pa niya magawa-gawa ng maayos yung trabaho niya. Galit na rin ako sa mga oras na iyon. Kaya pinatawag ko na sa mga crew ng Jollibee yung manager nila upang magreklamo. Magwawala na sana ako nang biglang pinakalma ako at kinausap ng isa sa mga crew dahil kanina pa daw niya kausap sa cellphone yung naka-assign sa mascot ni Jollibee. Kanina pa habang nagsisimula ng magsayawan yung mga bata at habang katabi ko yung Jollibee mascot. Kunot noo akong nagtaka paano naman makakatawag ang siraulo na iyon kasama nga niya yung mga bata mula kanina. Nagdadahilan pa ata ang gago. Imposible naman na makatawag siya sa isa sa mga crew na iyon kung nasa loob naman siya ng mascot ni Jollibee. Kaya agad kong inagaw sa crew yung cellphone nito upang murahin sana yung lalaki. Nang makausap ko na siya mula sa cellphone ay biglang nagulat ako sa sinabi niya. Humingi ito ng paumanhin sa akin dahil matatagalan pa daw siya ng konti. Naiipit pa rin daw siya sa traffic at ilang minuto na lang daw ay mararating na niya ang Jollibee. Pero kinontra ko agad ito. Agad kong nireklamo sa kanya yung pangit niyang performance kanina. Pero ang sabi niya, imposible daw yon. Hindi daw siya iyon dahil ni hindi pa nga siya nakakaalis sa traffic. Kaya imposible daw na nakarating na siya sa Jollibee. Agad ko namang tinanong sa mga crew kung may ibang kasama pa ba silang naka-assign din sa pagmamaskot ng Jollibee. Pero ang sagot nila sa akin ay yung kasamahan nilang lalaki lang daw, yung nag-iisang naka-assign sa mascot ng Jollibee na iyon dahil siya lang daw yung may talento sa pagsasayaw sa branch nila. Laking kilabot at takot ang nadarama ng ibang mga crew sa sandali na iyon nung sinabi ko sa kanila na hindi pa nakakarating yung kasama nila dahil naipit pa rin ito sa traffic. Maging yung nakausap niya kanina na isa sa mga crew ay nagpaliwanag din na hindi daw yung nasa mascot na iyon yung kasama nila dahil kanina niya pa ito kausap sa tawag. Kaya nga nagulat siya at nagtaka kung bakit nasa loob na ng party yung mascot. Kung hindi daw siya iyon, wala naman daw pwedeng pumalit sa kanya dahil yung ibang crew sa baba ay abalang-abala din sa pagkuha ng mga orders ng mga customers ng Jollibee. Sa mga oras na iyon, unti-unti nang lumilinaw sa isip ko at maging ng mga crew na iyon yung nangyayari. Hindi tao yung nasa loob ng mascot. Kaya pala, hindi ito sumasayaw. Paulit-ulit lang yung mga kinikilos nito, lalo na yung pagkakaway. At para bang wala itong naririnig sa tuwing tinatawag o kinakausap siya. Parang binalot ako ng napakaraming yelo
sa mga sandaling iyon. Kaya sa sobrang takot na nadarama namin, lalong-lalo na ako, ay mabilis kong itinakbo palabas ng Jollibee. Yung anak ko, maging yung mga crew ay nagsisigawan din na tumakbo pababa ng ground floor ng Jollibee palayo sa venue na iyon. Nagtataka man yung mga magulang na mga batang bisita ni Jose ay sumabay na lang din sila tumakbo palabas kahit na wala silang kaalam-alam sa nakakagimbal na pangyayari na iyon. Mula noon, sa tuwing nakakakita ako ng mascot ni Jollibee, kahit sa ibang branch pa ito, ay agad kong nilalayo yung anak ko. Mahirap na dahil sobrang na-trauma kami sa pangyayari na iyon. Mapahanggang ngayon ay nananatiling misteryo pa rin sa mga crew ng Jollibee branch na iyon kung sino yung gumamit ng mascot nila. Maging yung lalaki na naka-assign lagi sa mascot na iyon ay nag-resign na dahil sa sobrang takot na nadarama nung malaman niya na ganun ang nangyari. Hanggang dito na lang po yung nakakatakot na karanasan ko sa Jollibee. Kaya kayo, tandaan nyo, pag napansin nyo na di sumasayaw yung mascot ni Jollibee, alam nyo na ang sagot kung bakit.